So mga tol, mamaya na po magaganap ang malaking laban ng kababayan natin na si Jason Bison sa Indo, California, USA, kung saan naharapin po niya ang WBA at WBO at daring champion Oscar Collazo ng Puerto Rico. Malalaman na po natin mamaya mga tol kung makaka-upset ba si Bison sa matigas na kampiyon ng Puerto Rico. Handang-handa na nga po ang kababayan natin sa laban na yan, habang si Collazo puro Pinoy ang target niya. Sinabi kasi niya na kapag nanalo daw siya sa laban na yan sa 2026, magiging kauna-una ang undisputed male champion daw siya sa Puerto Rico. Ibig sabihin lang niyan, isusunod ni Collazo ang dalawa nating kampiyon na sina WBC Minimum World Champion Melvin Jerusalem at IBF Minimum World Champion Pedro Taduran. Ipinakita nga po ni Collazo ang matindi niyang pag-iensayo. 12 miles po ang tinakbo niya. Talagang pinaghahandaan din niya na matindi itong si Bison. Sa kabilang banda naman mga tol, Oscar De La Hoya. Muling pinagtawanan si Canelo Alvarez at nilait-lait dahil sa pagkatalo nito kay Terence Crawford at maagaw lahat ng titulo ni Canelo sa super middleweight. Wika ni Oscar De La Hoya, na-predict daw niya ang laban ng Canelo versus Crawford na parang fortune teller. Ang lalait ni De La Hoya kay Canelo, yung paa daw nito parang sinimento sa canvas at hangin lang daw ang tinatamaan ni Canelo. Habang kay Crawford naman mga tol, todo puri itong si De La Hoya. Great performance daw ang ipinakita ni Crawford. Parang baby nga daw itong si Canelo na inagawan ng candy ni Crawford. Pinaglaruan lang daw kasi ni Crawford si Canelo. At bago daw sabihin ng iba na matanda na si Canelo, sa mga hindi daw nakakaalam, mas matanda pa daw itong si Crawford kaysa kay Canelo. Dagdag pa ni De La Hoya, prinomote daw niya si Canelo sa interim ng karir nito at napakalambot daw nitong fighter. Ang mga totoong fighters nga lang daw na nakalaban ni Canelo ay sina Mayweather, Dimitri Bivol at Terence Crawford. Yang tatlo na yan, ginawa lang daw siyang laruan. Ang pinakamasama pa nga daw dyan, nag-aksaya lang daw na napakalaking pera itong si Turki Alalshik. Ang pangit daw kasi ng undercard. Dapat i-fire daw ni Turki Alalshik ang matchmaker niya. Fight of the decade pa naman daw yung laban na yan. Pero yung undercard at co-main event, ang papangit. Sa ibang banda naman mga tol, makakalaban ni Casimero na si Konosuke Kameda. Nagbitaw ng salita sa isang interview. Sinabi ni Kameda na another big match umano ang laban niya kay Casimero at napakalaking opportunity umano na makalaban niya ang isang former 3 Division World Champion. Bagamat malakas daw itong si Casimero, may estilo naman daw si Casimero na hindi maganda at tingin niya mananalo na daw siya ngayon matapos siyang makalasap ng 2 sunod na talo. Meron daw silang pinaghahandaan na solid strategy para kay Casimero. Samantala, may reaksyon naman po si Casimero tungkol sa laban ni Inoue kay Akhmadaliev na umabot ng desisyon yung laban. Wika ni Casimero mga tol, nahihirapan daw itong si Inoue kay Akhmadaliev, pero kung siya daw ang nakalaban ni Akhmadaliev, easy lang daw siyang mananalo. Ibig sabihin ni Casimero, umabot kasi ng round 12 ang laban ni Inoue ngayon. Hindi katulad sa mga previous na laban ni Inoue na pinapabagsak niya yung mga kalaban. Kaya kung si Casimero daw ang nakalaban ni Akhmadaliev, easy lang daw ito sa kanya. Kumbaga patutulugin ni Casimero itong si Akhmadaliev.